Sir Brian Steven, ikaw po pala, anong diskarte mo sa loop mo kapag malapit na yung derby? Paano mo ihanda yung mga warriors mo? Unang ginagawa ko, pagka last training, tapos matutulog na sila sa track, gagawin ko yan, magpupurga na ako. Magpupurga na ako dyan. Diyan, darating na yung mag-deworm tayo. Tapos, after ng purga, papaliguan natin. Pagkapaligo, yun, preparation na yun, bibigyan na natin sila ng medyo yung mga vitamins, diyan na natin ipapasok yun. Hanggang sa i-load na natin sila ng derby. Yun na yung magiging ano natin. Tapos, pag magiging maganda yung resulta, continuous lang, huwag ka na magbabago. At saka number 1, yung patoka. Pagka naglalaro natin ng derby na kayo, huwag na kayo magpapalit ng patoka. Pwede magdagdag, pero hindi pwede magpalit. Tapos ikaw po pala, sir, may dinadagdag pang mga grains sa patuka mong gamit. Actually, ang ginagamit kong patoka, isa lang, breeder mix lang ng kalapatids. Tapos, nagdadagdag lang ako ng safflower. Yan lang naman. Paano, sir, pag-abangan, sir? Sa abangan, ayun, pag dumating si Ibon, hindi ako nagpapakawala ng Vitaboli. Pansalubong natin yan kasi para bumaba yung ano ng stress nila. Tapos, hindi agad tayo nagpapatoka. Bibigay tayo ng tubig. Pagdating nila, kung papasok, inom ng tubig. Normal naman yan. Kasi ang ibon naman pag lumipad, ang hanap niya pagbaba tubig. Kaya pagdating dito sa loob, iinom sila. Yung tubig natin, may glucose. Yan, may honey. Kasi wala nga tayong glucose ngayon. Pag walang glucose, sir, ang gamit nyo, honey. Honey. Naggaan tayo sa tubig ng honey. Yun, maraming salamat po, Sir Brian Steven. Tapos, sir, pag derby na, anong diskarte mo na sa loop mo, sir? Diskarte sa loop. Lalo pagka nagde-derby na tayo, ang ibon natin, hindi na natin yung kinakailangan masyadong force fly. Kasi dyan sila matututo na lumayo eh. Pagka yung ayaw na nilang lumipad, lilipat yan sa mga ibang bubong, dun dadapo. So, pabayaan na lang natin. Ngayon, kung mayroon tayong ibang technique, kung kaya natin mag-toss, kung dapat natin gawin yun. Gagawin natin kung kinakailangan. Pero ikaw, sir, kapag first lap pa lang, hanggang third lap, ilang beses ka, sir, mag-toss sa isang linggo? Isang beses lang. Hindi ako nagpapaano nun, lagi may toss sila isang beses. Wednesday o kaya Thursday. Nagtotos ako. Yun, maraming salamat po. Tapos, sir, ikaw po pala dito, anong gamit mo mga supplements kapag derby na, sir? Mura lang ang ginagamit ko dito. Nagamit lang ako nung vitamin, ano ba to? Teka lang, kunin ko yung ano. Sige, sir. Ito, kukunin niya, mga kalapatids. Antayin natin dito si sir. Ito lang yung gamit natin, yung tigi 80 pesos. Ibibigay ako to twice a week. Yung B12, sir. Oo. Tapos ito naman, tuwing gabi, pagkatapos nila, Siyempre, kakapay natin yung ibon natin pagdating ng mga bandang 8 or 9. Nakakita ko sa loob. Sinecheck ko yung mga butsin nila kung marami pa bang nakain or ano. Tapos binibigyan ko rin sila nito. Pampatulong daw to sa ano eh, pag-digest. Saka kinabukasan naman, naobserbahan ko naman na maganda yung ipot ng ibon. Bali, itong natapos na North, may guhit line din ako na napauwi. Ito yung tatay. So, mga kalapatids. So, isa sa mga guhit line niya dito. Ang istorya nitong tatay, na guhit line, ito ay ano na lang, F2. Stock na lang to, hindi na to yung original. Anak na ng mga original yan pala. So, mga kalapatids. So. Yan. Ito pong ibon na to, sir, may lipad. Wala to, stock to si Bingot kung tawagin ko. Breed for stock pala yan, sir. Kasi hindi ko siya nang bata siya nagkabulutong. Hindi ko siya makal kasi nga alam ko yung linyada niya. Kasi yung guhit line ko, north and south tumitira yan. Nagpa-daybird na tayo ng Tacloban sa guhit. Tapos nagpa-uwi na rin tayo ng MacArthur sa guhit line. Kaya alam na alam ko yung pasok, kakayanan nila. Gamay mo na, sir, no? North and south, nagkakalak sila. Tapos to, istorya nito, binibigay ko to sa tropa. Kay J. Sir Flores, ng Tigabae. Sabi ko, pare, yun na lang yan. Kasi nga, hindi, kung tumuka siya dito sa loob, binubuksan mo to, papasok siya kasi hindi siya nakakatuka ng ayos. Gawa ng, yung tuka niya ay naputol. Gawa ng bulutong. So, anong nangyari? Hindi tinanggap. Hindi kinuha. Sayang. Unang anak niya, ano lang, breed lang sa lapag lang. 2 times pagudpod. Second overall sa PRL. Ang galing. Unang anak nito. Yung pangalawang anak nito, ang naglipad si Chris Ward Prialde. Ayan, ito naman yung anak ni Bingot. Ang achievement naman ito ay superset partaker. Ilan po silang nagparty sa superset, sir? Hindi ko lang matandaan si Chris Ward Prialde naglipad nito, yung tropa natin. Ito ay, dahil wala siyang pinasingsing niya sa akin, sa Ulpa, nilaro niya sa Ulpa yan. Tacloban lang to, hindi nag-clock. Ang anak din to ni Bingot.
Tumakalapad. So, pangalawang subok ay bingot. Anong pasok na ng bloodline nan, sir? Guhit pa rin to. Solid guhit to. Ayan. Tapos yung isa namang pauwi natin, nitong natapos na North, kaya lang wala na yung ibon. Talagang nagustuhan nung pumunta rito na kahit pinresyohan natin na medyo magandang presyo, kinuha pa rin. Kasi pumasok din naman siya sa overall. Kumbaga yung presyong hindi pang benta, Presyong kinuha pa hindi din. pambenta, kinuha pa rin. Wala na akong choice. Anak din ni Bingot. Pero nakakross naman siya sa Sigma ni Sir Chris. Tapos sir, baka may magtanong na viewers natin eh, mag-out ka pa ba ng mga guhit line mo dito? Sa guhit line, nag-out naman ako. Kaya lang ngayon minimal kasi hindi ako ganun kadami ng breed eh. Hindi ganun kadami na breed ko sa guhit. Pero okay naman. Pwede rin naman talaga kung talagang Tsaka mga kalapad sa kagandahan sa guhit line ni sir, mapa north and south, talagang tumatapos sir no at nananalo. Tsaka yung nga palang natapos na nilaro ni Nelson Anua nitong sa SLRPC, ako din nag-breed noon yung first at saka second overall ng Young Bird. Pasok din siya ng guhit. Kumbaga may pasok lang na ibang bloodline sir. Pero nasa akin yung ibon. Sir, pwede makita. Tignan niyo mga kalapatid. So, kahit saan ipara sir yung guhit line, no? Talagang tumitira. Ayan, ito yung champion ni Nelson Anua. Yun. Ito yung nag-champion ni Nelson Anua. First overall at saka first overall din ng Old Bird. Ito mga kalapatid. Ito. So, Ang pasok nito ay kay Sir John Bitita na kak, yung Monsolano niya na galing sa kanya. Etong pinasok ko. Pinares ko siya sa Lola Guhit. ito. Papakita naman sa atin mga kalapad si Lola Guhit. Mukhang madami-dami nang nai-produce na winner to sir, no? Lola na dito eh. Ito kasi yung tinira kong stock nung binenta ko si original kong Napabenta sir si original nyo. yung original lang na pabenta ko. Kay Sir Leo Reyes. Mukhang maganda-ganda na pag-usapan nyo sir. Kay Sir Leo, tumira din naman sa kanya, breakaway ng Pagod Ponton. Champion din siya. Galing no. Kahit sang loop pati. Ito mga kalapad. So si Lola Guhit naman. No? Ayan, ito si Lola Guhit. Siya na lang yung natitirang original talaga. Ilang years na yung ibon na yun sir? Ano bang year? Parang 2015? 2015? 2017. 2017. Medyo Ayun na. bata-bata pa. Pero yung champion ni Parin Fernan Velasquez, naklak ng Tacloban, first at saka second ng Tacloban, kay Parin Fernan dito sa PRL, apo din ito. Sa kanya din galing yung tatay. Ang galing mga kalapatids, no? Kompleto pa dito kay Sir Brian Steven. Tapos sir, ikaw ano mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa pinapalad sa karera? Ang may papayo ko sa mga nangangarera at lalo na yung mga bagong papasok sa industriya ng pagkakalapate, dapat seryoso, hindi pwedeng magustuhan nyo lang. Binibigyan nyo ng time. Mahalaga yan kasi ang pagpe-prepara ng kalapate, pagastos. Hindi yan basta simpleng laro or libangan. Kung maglilibang ka, alagaan mo, wag pangarera. Kasi iba ang alaga sa pangarera. Kasi kung hindi mo talaga puso yung pag-iibon sir, ayaw ka agad, no? Oo, totoo yan. Ako kasi nagsimula ako magkalapate, bata pa ako noon, mga grade 3, marunong na ako, nagkakalapate na ako noon. Dati ba sir may mga club na? Meron na 2004, 2003. Anong club mo yun sir? Yung sa Kalamba, LRPC. Okay. Yun yung unang namin. Pero hindi naman ako nakapaglaro. Nagkalapate lang, tumesting lang, tapos nagmanok. Tapos dahil nga hindi ko masyado matutukan din pagkakalapate, tigil ako sa pagkakalapate. Napabalik lang ang pagkakalapate dahil sa anak ko. Yung anak kong panganay, akala ko mahilig sa kalapate. Nagpabili sa'yo sir? Nakita ko gusto niya magkalapate, bumili ako ng kalapate. Totoo lang, yung mga panapanahon na hindi ko pa naman alam yung masyadong karera, may mga nagdadala sa akin dito, mga galing, yung tukod, alam niyo ba yung tukod? Mga nahuhuli dyan sa tabing dagat, pinibenta sa akin 150 kasi nga inalagaan ko noon. Kasi gusto ng anak ko. Pero nung tumagal, mga 2 months na, pinabayaan na ako na yung nag-alaga. Tinuloy-tuloy ko na hanggang sa napasubo na ako dito. Bali, nagsimula na talaga ako, nagseryoso ako mga 2013. Tapos sir, may naging mentor ka po ba sa pagkakarera? Nung una, lang tayo, pulot-pulot lang kung ano yung marinig, hanggang sa
matagal ang hirap mag-ano. Nung mga panahon noon, hindi pa naman ganyan kauso yung YouTube Wala pa tayong pagkunan. Ngayon, isip ka lang kung ano yung pwede mong ibigay, yun lang, kung ano yun. Tapos, wala na. Pero sir, dati, ano mga gamit yung supplements? Yung sinusubo nyo sa ibon nyo, tsaka sa halo sa tubig? Yung mga ginagamit yung sa manok, yung mga bee pollen, yan, mga ganyan, testing noon. Pero wala pa namang karera talaga na kami nang nilalaroan. Okay. Ang naging, ano lang namin noon, mga pagbilaw, hagis lang na ganyan, parang sama-sama lang yung mga kalapati dito sa mayon doon. At yung uso pa nun, sir, yung mga street fight. Parang street race lang, street fight, gano'n. Yun, maraming salamat po, Sir Brian Steven. Sir, pwedeng maita pala yung magulang nung latest winner mo. Ito nga pala.